serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ngalan ni Vendlones, ito po si Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapapakinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports, at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa mahahalagang balita, kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na dagdagan ang mga silid-aralan sa bansa pinondohan ng mahigit 300 milyong piso. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Naglaan ng 303.5 million pesos sa pamahalaan para sa dagdag na 120 makasilid-aralan sa may 21 lugar sa bansa. Sa gitna na rin ito ng utusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paghusayin ang mga pasilidad ng edukasyon at makalika ng magandang environment para sa pag-aaral ng lahat ng mga estudyante, kabilang na ang mga nasa malalayong lugar at mahirap abutin na mga area. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, maigpit ang direktiba ng Chief Executive na dapat mabigyan ng disente at ligtas na lugar kapwa ang mga mag-aaral at guro para maayos ang mga itong makapag-aral at makapagturo. Nasa National Capital Region man o sa malayong lalawigan, sinabi ni Pangandaman na pinasisiguro ng Pangulo na dapat maayos ang education facilities kapwa para sa mga guro at mag-aaral. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, pamahalaan hands-on sa pagbibigay tulong sa mga biktima ng lindol sa Mindanao kamakailan. Ang kabuuang ulat, ihahatid sa atin ni Raquel Bayan. Hands-on ang pamahalaan sa pagbibigay ng mga kinakailangang tulong ng higit 7,000 pamilya na naapektuhan ng 6.8 magnitude na lindol na naramdaman sa Mindanao Biyernes ng hapon. Sa Bagong Pilipinas Ngayon, sinabi ni DSWD Undersecretary Edo Punay na 8.5 million pesos dito ay financial aid sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program ng DSWD. Kasama na niya dito ang ayuda para sa mga residente mula sa 78 affected barangay na nasiraan ng bahay. Base sa pinakahuling datos ng pamahalaan, nasa 3,250 ang mga napinsalang bahay dahil sa lindol. Mula sa bilang na ito, 370 dito ang totally damaged. Makakaasa po tayo ng DSWD at mga partner agencies natin hands-on po dito sa pag-responde at pagmimigay ng mga relief items. Mula sa Malacanang, ito si Raquel Bayan para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, aabot sa 2,000 pamilya sa coastal barangays ng Bulan sa Sorsogon ang hinatiran na ng tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang mga nasabing pamilya ay apektado ng mga pagbaha na aabot sa 6 na araw dulot ng epekto ng shear line.
Pinagkalooban na ng 2,054 family food packs ang mga pamilya mula sa barangay San Rafael, Otavi at Butag sa bayan ng Bulan, Sorsogon. Karamihan sa mga pamilya ay mga mangingisda ang hanap buhay at lubha ng naapektuhan dahil sa masamang panahon. Nauna ng pinagkalooban ng food at non-food relief items ang mga pamilya sa Uson, Masbate na apektado din ng sama ng panahon. Kasalukuyan silang nanunuluyan sa evacuation center sa munisipalidad ng Uson, Masbate. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinikayat ang mga mamamayang Pilipino na makiisa sa pagbalangkas ng mga solusyon upang maibsan ang epekto ng climate change. Balikan natin si Alvin Baltazar para sa detalye ng balita. Hinikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mamamayan na makiisa sa pagbalangkas ng mga solusyon upang maibsan kahit paano ang nararanasan ng epekto ng pagbabago ng klima at global warming. Ang panawagan ay ginawa ng Pangulo bilang bahagi ng kanyang mensahe sa 16th Annual Global Warming and Climate Change Consciousness Week. Sinabi ng Chief Executive na may papel ang bawat isa upang magkaroon ng parte sa misyong mapagaang ang epektong dulot ng climate change habang mahalaga din anya ang pagtutulungan upang ito'y may sa katuparan. Ayon sa Pangulo, sadyang hindi na maitatanggi ang epekto ng global warming at climate change sa kasalukuyan. Patunay dito ang mas umiinit na panahon at extreme weather events na kailangan na anya ng agarang aksyon sa gitna ng anyay immediate environmental concern. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, lumapag nitong Miyerkules sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3 ang Qatar Airways Flight QR928 sakay ang may 8 overseas Filipino workers o OFWs buhat sa Doha. Ito ang kinumpirma ng Department of Migrant Workers o DMW. Batay sa impormasyon mula sa Manila International Airport Authority o MIAA, bandang alas 10 ng gabi nang lumapag ang naturang eroplano. Sinalubong ang mga OFW ng mga opisyal ng DMW sa pangunguna ni Officer in Charge Yusek Hans Leo Kakdak, Department of Foreign Affairs o DFA at Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Dito ay isinalang sila sa debriefing at binigyan din sila ng pagkain bago ihatid sa kanilang mga uuwi ang lugar. Ito na ang ikatlong batch ng mga OFW na umuwi sa bansa matapos maipit sa gulo sa pagitan ng Israeli forces at ng militanteng grupong Hezbollah. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nagbabala naman ang Department of Health o DOH sa publiko kaugnay ng isang Facebook page na tila ginagaya ang account ng ahensya at nagbibigay ng mga anunsyo. Ayon sa DOH, hindi konektado sa kanila ang DOH Health News Philippines Facebook page kung saan ginagamit pa ang kanilang logo. Ang ilang larawan ng DOH ay kinukuha din ng nasabing FB page nang walang pahintulot mula sa kanila. Tinukoy ng ahensya na tanging ang Department of Health ang kanilang official Facebook page at Twitter account at wala ng iba pa. Sa naturang FB account at Twitter account o X account lamang daw sila maglalabas ng mga anunsyo, babala at mga aktibidad. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Samantala, Department of Justice o DOJ ayaw munang magkomento sa inihaing resolusyon sa House of Representatives kaugnay sa panghihikayat sa pamahalaan na makipagtulungan sa International Criminal Court o ICC sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Ang kabuuang ulat, ihahatid sa atin ni Michael Rogas. Walang balak ang Department of Justice na magbigay ng opinyon sa inihain na resolusyon sa Kamara de Representantes na nananawagan sa gobyerno ng Pilipinas na makipagtulungan sa International Criminal Court para imbestigahan ang madugong war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Justice Assistant Secretary at Spokesperson Miko Clavano, mayroong hiwalay na trabaho ang Kongreso na hindi maaaring paghimasukan ng executive branch tulad ng DOJ. Sa ngayon, magmamasid lamang ang DOJ sa mga talakayan at debate sa Kamara kaugnay sa panawagan na papasukin ang ICC para sa bansa upang mag-imbestiga sa war on drugs. Kanina umaga sinimulan na ng House Committee on Justice and Human Rights ang mga House Resolution number 1393 at 1477 na humihikayat sa pamahalaan na papasukin ang mga kinatawan ng ICC para magsagawa ng sariling pagsisiyasat sa war on drugs. Pero sa mga nakaraang panayam, nanindigan si Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, wala ng jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas dahil kumalas na ito. Ito si Michael Rogas para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, mga mambabatas na nagsusulong na makipagtulungan ang gobyerno sa ICC investigation, kinwestiyon ni Senadora Amy Marcos. Pakinggan ang buong balita na ihahatid sa atin ni Nympha Asuncion. Kwenestyon ni Senadora Amy Marcos sa mga mambabatas na nananawagan sa mga ahensya ng gobyerno na makipagtulungan sa gagawing investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa war on drugs na pinatupad ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay may kaugnayan sa inihaing House Resolution 1393 at 1477. Tanong ni Senadora Amy, bakit isinusulong ng mga kongresista na ito na makialam ang mga dayuhan at supili nila ang independence ng judicial system ng Pilipinas? Ginitang senadora na paulit-ulit ang sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang posisyon na hindi magpapasakop ang mga korte ng Pilipinas sa ICC at na ang Pilipinas sa isang sovereign nation na may sariling sistema ng hustisya. Sa huli, ginit ni Marcos na dapat manindigan tayo gaya ng paninindigan ng presidente sa ating bansa. Mula Senado, ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa balitang Kamara, amyenda sa Create Law pasado na sa komite, epekto ng pagpapatupad ng Global Minimum Corporate Tax kailangang paghandaan ng Pilipinas. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Kathleen Forbes. Pasado na sa House Ways and Means Committee ang panukalan na layong amyendahan ng corporate recovery and tax incentives for enterprises o CREATE at ayusin ang tax incentive systems ng bansa sa pamamagitan ng pagpapalawig ng deduction regime. Sa ilalim nito, ang income tax rates ay magiging 20% para sa domestic at resident foreign corporations na kasama sa enhanced deduction scheme. Nakapaloob din sa amyenda ang pagkakaroon ng pinadaling tax refund system para sa registered business enterprises, risk-based classification ng claims at audit framework. Pagbibigay din ni by Representative Julie Salceda, chair ng komite na bahagi ito ng paghahanda ng Pilipinas sa epekto ng Global Minimum Corporate Tax kung saan papatawan pa ng top-up tax ang mga multinationals sa kanilang country of origin na nag-ooperate dito sa Pilipinas. Kung hindi anya kasi ito maiayos, ay mawawalang saysay lang ang mga insentibong ibinibigay ng bansa. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Bureau of Internal Revenue o BIR
Inireklamo sa Department of Justice o DOJ ang mga nasa likod ng gross receipt transactions. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Lawrence Tanhoco. Papalo sa 15 reklamong kriminal laban sa 69 na individual at korporasyon ang isinampa ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa tanggapan ng Department of Justice o DOJ dahil sa mga sinasabing peking transaksyon ng mga ito. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi, ang naturang mga inireklamo ay ang mga parokyano at mga pasimuno ng ghost receipts. Dagdag pa ni Lumagi, aabot sa 1.8 billion pesos ang tax liability ng mga nasabing respondents. Paliwanag ni Lumagi, ang pagbebenta at paggamit ng ghost receipts sa isang uri ng tax evasion at nakahandaan niya ang BIR para sampahan ang mga korporasyon, accountant, account officers at kahit sinong sangkot sa nasabing pandaraya ng reklamo at kaso. Dagdag pa ni Lumagi na malinaw na sa dami ng mga industriyang sangkot sa pagbebenta at paggamit ng ghost receipts ay malawak ang galamay ng mga sindikatong nasa likod nito. Matatandaan na hindi ito ang unang pagkakataon na nagsampa ng reklamo ang BIR laban sa mga nasa likod ng ghost receipts. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, Lawrence Tanhoco, Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga mainit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. 3,000 pamilya sa lungsod ng Lawag nagkumpirma ng interes upang tumira sa 4PH project sa Barangay Talingaan. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan. At danti 3,000 nga individual tilang ibaga iti interes na amang okupar. Ti housing project iti Barangay Talingaan, Lawag City, Kalpasan, Alaki Pinarma, ti Memorandum of Agreement ni Mayor Michael Marcos Kion iti Department of Human Settlement and Urban Development babanti panang idaulo ni Secretary Rizalino Acuzar. Imon unan Alaki Pinarma ni Kion iti kapada amowa iti L Construction and Development Group Incorporated para iti panaki-implementar iti pambansang pabahay para sa Pilipino 104PH project. Tila sa proyekto kat may patakder ti patapulo kat inda mapasdag 5 kadsaaran iti tunggal maysa iti garup 106,000 metriko kwadrado akalawa ti lote iti nasao nga barangay. Tila sa proyekto ket kabaulan na ang makaakomodar iti 4,600 pamilya. T4PH project kat maysa nga flagship project iti babaan ti administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. kaya iti syudad ti Lawag ti maysa kadagiti kaunaan apakayuswatan ti nasoo a proyekto. Manipod dito syudad ti Lawag. Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Dumako naman tayo sa Agoo. Si Club Innovation Program sa La Union umarangkada na. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Glenda Sarak. Banlayging inyusywa ti Provincial Government of La Union no PGLU ti Club Innovation Program babani ti kaunaan a Club Innovation Summit 2023 anaangay ijay bawang La Union iti kalman Nobyembre 22. Adaan dayto iti tema nga sakalam sa sakahan, modernisasyon at inobasyon para sa masaganang La Union. Naitandudo iti aktibidad iti innovation resources iti Northern Luzon ken tarigagay dayto iti modernisasyon iti agrikultura. Babaan kadagiti eksperto manipod iti nagduduma a probinsya. Nakikaykay sa iti aktibidad ti Provincial Innovation Council wenno ti PIC, abukbuklan ti Department of Science and Technology wenno DOST, Department of Trade and Industry wenno DTI, Department of Information Communication and Technology wenno DICT, ken ti National Economic and Development Authority wenno NEDA. Kastamatan dagiti local government units wenno LGUs, farmers cooperatives and associations, ken dagiti estudyante ti agriculture related
Education courses iti Don Mariano Marcos Memorial State University wenno dinso manipod RP Ago Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan, Social Pension Program, beneficiary sa lungsod ng Borongan tatanggap ng ayudang pinansyal sa isinasagawang payout. Ang detalye ng balita, ihatid sa atin ni Sok Aberia mula sa Borongan. Maabot ng 2,215 ng mga senior citizen ng siyudad han Borongan ng mga benepisyaryo han Social Pension Program ng Gobyerno Nasyonal at doon nakatalaan kumarawat hin ayuda pinansyal ag hindu dumara nga payout ang lokal nga pamunuan ng siyudad diyan nga simana nga gintikangan han Martes, Nobyembre 21. Makarawat hin 3,000 pesos nga ayuda pinansyal ang nasabi nga mga senior citizen hanton social pension paran ikaduha nga semestre han tuig 2023 o paran mga bulan han Hulyo nga dahan Disyembre yan nga tuig. Pagbubuhaton at payout, hapito nga mga lugar ng syudad, aber maiharani, hanasabi nga mga senior citizen at itong pagduhol, hanasabi nga ayuda pinansyal. Mananong diman nga nasabi nga mga senior citizen ng syudad at itong kinarawat liwat han ira social pension para first semester han tuig 2023, hanaglabay nga bulan han Hulyo. Tika nga syudad han Borongan, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sok Aberia mula sa Borongan. Pumunta naman tayo sa Sogod, 100 himatagnons naabot ng mental health, psychosocial support at suicide advocacy program ng pamahalaan. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Ria Mikate mula sa Sogod. Ubay-ubay nga mga lumulupyo sa lungsod sa St. Bernard, Southern Leyte ang naabot sa mental health, psychosocial support ug suicide advocacy program sa gobyerno niadtong Miyerkules, Nobyembre 22. Ubos sa pagpaguda sa Provincial Health Services Office sa probinsya sa Southern Leyte, mukabat sa usa ka gatos ka individual nga gilangkuban sa mga tinun-an sa Tambes National High School o mga lumulupyo sa Barangay Hibangan ang nakabaton og kaalam pahid sa nagkadayang impormasyong panglawas. Lakip ni ini ang mental health, stress, depression o uban pang isyu kabahin sa health ingon man ang mapamaagi sa pagtubag ni ini apil na mga kaso sa pang-abuso o pagtubok o pagpakamatay. Gawa sa Health Talks na sayran usab sa mga partisipante ang nagkarayang skills development program ug services sa TESDA nga mahimong ma-avail. Ang ayan masayran nga nagmalampuso na ang maong kalihukan pinagi usab sa suporta nga gihatag sa lokal nga pagamahanan sa St. Bernard. Gikan sa Radyo Pilipinas Sugod, kini si Ria Mikati alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ria Mikate mula sa Sogod. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao. Bantay presyo monitoring system sa Northern Mindanao, mas pinaigting ng Department of Agriculture Region 10. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Gipahigayon karong bago sa Department of Agriculture Regional Field Office 10 ang pagpalambo silang price monitoring dinhi sa rehiyon, pinagi silang year-end assessment alang sa data contributors sa Bantay Presyo Monitoring System dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Dakong tabang ang assessment sa mga data contributors sa Tibok Region 10 sa ilang submission sa price data, ingon man ang pag-share sa best practices sa increased responsiveness aron nga mapalambo ang data collection o reporting. Magsilbi usab kini nga giya sa mga administrator sa Bantay Presyo Monitoring System alang sa kasaligan o responsive implementation sa programa dinhi sa Northern Mindanao. Adunay 11 ka mga merkado publiko sa lalawigan sa Bukidnon
Lanao del Norte ug Misamis Oriental ang gihatagan og mga rekomendasyon ug suhestyon aron nga mapalambo ang mga concerned issues. Samtang tulo ka nag-unang performing data contributors sa Bantay Presyo Monitoring Service ang girecognize sa local government units sa Osamis City sa Misamis Occidental, San Fernando sa Bukidnon ug Hingog City sa Misamis Oriental. Gikan sa Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro, Romy Kapinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Pumunta naman tayo sa Zamboanga. Lokal na pamahalaan ng Zamboanga tuloy-tuloy ang pamamahagi ng cash grant sa mga senior citizen. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Shirley Espino. Continua el dalir de cash incentive para na mga senior citizen, partikular yan na mga octogenarian inonagenarian na syudad de Zamboanga, estaba na gobyerno lokal. Total de 122 mga senior bajo na Santa Maria District, el recibí cash incentive durante el payout ayer. Na total numero 98 octogenarian o mga 80 mas edad el recibí 10,000 de peso kada uno, mientras 24 mga nonagenarian o 90 años el edad ya recibí también 20,000 de peso kada uno. El dalida de ayuda pinansyal na mga senior o de edad na syudad amo baho na un ordinansa 539 o conocido como el octogenarian and nonagenarian benefits for senior citizens of Zamboanga City. Desde aquí na syudad de Zamboanga, este si Shirley Espino para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Shirley Espino mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Iligan. Mga bagong halal na sangguniang kabataan chairperson sa Misamis Occidental sumailalim sa mandatory training. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Sharif Timhar Habib Majid. Mipailalam sa Sangguniang Kabataan Mandatory Training 2023 ang kapinupat kagatos kabagong napiling Sangguniang Kabataan Chairpersons gikan sa tibok probinsya sa Misamis Occidental. Ipahigayon kini niadtong Nobyembre 17 hangtod 20 ning tuiga sa Tangub City Global College sa nasangpit nga probinsya. Ipangunahan kini sa lokal nga kagamhanan sa Misamis Occidental ug sa Department of the Interior and Local Government o DILG. Ang maong mandatory training nagtumong sa pagpalambo sa kahibalo ug kahanas sa SK officials kalabot sa local governance, planning and budget ug Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials. Sa mensahe ni Misamis Occidental Provincial Governor Henry Waminal, kini aron makabot ang tumong nga mahimong malinawon, palambuon ug malipayon ang kinabuhi sa katawhan sa Misamis Occidental. Kipahayag usab ni DILG Misamis Occidental Provincial Director ug Training Director Pablo Benitez Jr. nga kinahanglan masabtan sa mga opisyal sa SK ang Code of Conduct ug Ethical Standards sa Good Governance nga ilang maapod-apod sa ilang tagsa-tagsa ka barangay. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini si Sharif Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sharif Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito na natatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Bea Gaza. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Inaasahang patuloy na lalago ang ekonomiya ng Pilipinas at magre-recobre mula sa pandemya ayon kay Finance Secretary Benjamin Jokno. Kumpiyansa rin si Jokno na makakamit ang economic growth target para sa taong kasalukuyan. Sa ginanap na Pilipinas Conference 2023, iniulat ni Jokno na nakapagtala ang ekonomiya ng Pilipinas
Pilipinas ng pinakamalakas na third quarter growth sa rehiyon na nasa 5.7%. Ito ang nagdulak sa Gross Domestic Product o GDP expansion ng bansa sa first three quarter ng 2023 sa 5.5%, mas mabilis pa sa China, Indonesia, Vietnam, Malaysia at Singapore. Ayon sa Finance Chief, layunin ng Administrasyong Marcos Jr. na makamit ang macroeconomic stability at fiscal stability sa pamamagitan ng implementasyon ng kauna-unahang Medium-Term Fiscal Framework o MTFF ng bansa. Ilan sa pangunahing reforma na isinusulong ng Department of Finance o DOF na nakasaad sa MTFF: ang Real Property Valuation and Assessment Reform Bill, Passive Income and Financial Intermediaries Taxation Bill, at Value-Added Tax o VAT sa digital services. Itinutulak din ng DOF ang pagpasa ng panukalang pagbubuwis sa sweetened beverages at junk food, excise tax sa single-use plastics, motor vehicle road users tax, at regionalization ng mining fiscal regime ng bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakatakdang maglabas ng Executive Order o EO na magpapabilis ng pagproseso ng mga lisensya, permit at iba pang rekisitos para sa Infrastructure Flagship Projects o IFPs sa katapusan ng taon ayon sa opisyal ng National Economic and Development o NEDA. Paglalahad ni NEDA Undersecretary Joseph Capuno sa sidelines ng Pilipinas Conference 2023, nasa tanggapan na ng Pangulo ang EO at inaasahang malalagdaan na ito. Ani Capuno, pabibilisin ng EO ang approval ng mga proyekto na dumaan na sa NEDA Board at bahagi na ng infrastructure flagship projects. Nakasaad sa EO na lahat ng government offices, agencies at instrumentalities kasama na ang LGUs ay kinakailangang mag-streamline ng standard procedure at requirements para sa IFPs. Magiging applicable ang mga pinasimpleng rekisito sa parehong pending at bagong aplikasyon sa NEDA Board-approved IFPs list at updated IFP list. Paliwanag ni Capuno, isinusulong ng hakbanging ito ang whole-of-government approach sa pamamagitan ng pagbibigay direktiba sa national government agencies na i-automate at i-computerize na ang kanilang databases. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nais ni Department of Trade and Industry o DTI Secretary Alfredo Pascual na magkaroon ng mas maraming halal champions sa Pilipinas upang ipagpatuloy ang layo ng bansa na maging most halal-friendly trade and investment destination sa Asia-Pacific region. Paliwanag ni Pascual, kabilang sa mga halal champions ang enterprises o individual na namamayagpag sa industriya ng halal, lokal man o global. Anya, makatutulong sa bansa ang mga halal champions upang makamit ang target para sa lokal na industriya ng halal na lumaki ito sa 230 bilyong piso na trade at investments. Makalilikha ito ng 120,000 trabaho sa susunod na 5 taon. Nagpapatupad na ang pamahalaan, ani Pascual, ng mga batas na lumilikha ng mas investor-friendly na bansa, kabilang narito ang mga Muslims investors mula sa ibang bansa. Ito ang Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises o CREATE Law, amendments to the Foreign Investment Act at Public Service Act and Retail Trade Liberalization Act. Dagdag ni Pascual, ilalabas na rin ang Philippine Halal Industry Development Plan, isang national strategy sa trade and investment at jobs creation targets. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At iyan ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito si Bea Gaza para sa Radyo Pilipinas World Service. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Bea, para sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Narito naman ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Dahil sa pagkawala ni Kevin Alas, bunsod ng ACL injury sa kanyang kaliwang tuhod, minandohan ni Don Troliano ang NLEX para makuha ang panalo laban sa Northport 112-100 sa pagpapatuloy ng PBA Commissioner's Cup na ginanap sa Araneta Coliseum. Nagtapos ng may 29 na puntos si Troliano kung saan 18 puntos ay nagmula sa first quarter. Tinambalan pa ito ng kanilang import na si Thomas Robinson ng 30 puntos at 18 rebounds kaya nahirapan talaga ang Batang Pier. Pinangunahan naman ni Joshua Munson ang Northport sa nagawa nitong 22 puntos habang nagambag ang import na si Venkatesha Joyce ng 20 markers. Hindi naman nagpahuli sina Arvin Tolentino at Cade Flores na nakascore ng 19 at 15 puntos ayon sa pagkakasunod. Sa isa pang laro, walang awang pinaslang ng TNT Tropang Giga ang Terra Firma para kunin ang 133-93 panalo dahil sa kulang-kulang na players ng Jeep. Hindi nakapaglaro si Wami Chongson at Ken Mark Carino dahil may sakit at ang masaklap pa ay hindi rin nakalaro ang import ng Terra Firma na si Thomas Hugo Dethay dahil sa iniinda nitong groin injury. Nagpakawala naman ng husto ang best import ng TNT na si Ronde Hollis Jefferson kung saan nakagawa ito ng 37 puntos, 6 na rebounds at 6 na assists. 3 players ng Tropang Giga ang nagambag ng tig 15 puntos bawat isa sa katauhan ni na Jason Castro, Calvin Oftana at Henry Galinato. Si Javi Gomez de Leaño ang nanguna naman para sa Terra Firma sa nagawa nitong 16 na markers habang nag-ambag ng 14 at 13 puntos sina Isaac Go at Stephen Holt ayon sa pagkakasunod. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nadagit ng Ateneo de Manila University ang huling ticket sa Final Four para magkaroon ng tsansang maidepensa ang kanilang titulo sa pagpapatuloy ng UAAP Season 86 Men's Basketball Tournament na ginanap sa Mall of Asia Arena. Nagawa ng Blue Eagles ito sa pamamagitan ng panalo kontra sa Adamson University Soaring Falcons 70-48. Mga katapat naman ng Ateneo ang top-seeded University of the Philippines na may twice-to-beat advantage. Mula umpisa hanggang sa huli ay hindi na binitawan ng Blue Eagles ang kalamangan kung saan pinangunahan sila ni guard Jared Brown sa nagawa nitong 20 puntos kasama pa ang 4 na rebounds, 4 na assists at 1 steal. Hindi lang si Brown ang gumawa sa Ateneo at nakakuha ito ng tulong kay Sean Key Tevis at Mason Amos kung saan nakagawa sila ng 11 at 10 puntos ayon sa pagkakasunod. Laking gulat ng lahat ng pinasok sa laro si Jerome Lastimosa, may ilang minuto na lamang ang nalalabi sa laban na kasalukuyang nagpapagaling dahil sa ACL tear. Dahil sigurado na ang panalo, binigay ng Ateneo ang bola kay Lastimosa at naipasok niya naman ang isang 3-pointer na nagpasiklab sa buong fans sa arena. Dahil nakapasok sa Final Four ang Ateneo, wala nang tsansa ang Adamson na makapasok. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinigilan ng Emilio Aguinaldo College ang paniguradong pagpasok ng Final Four ng College of St. Benilde. Ito ay pagkatapos kunin ng Generals ang panalo 77-69 laban sa Blazers sa pagpapatuloy ng NCAA Season 99 Men's Basketball Tournament na ginanap sa Phil Oil Eco Oil Center sa San Juan City. Tinapos ng EAC o EAC ang elimination round na may 9-9 record habang ang CSB naman ay may 11-7 kartada. Umaasa naman ang
Binild na minamanduhan ni Coach Charles Chu na matalo ang Jose Rizal University Heavy Bombers laban sa nangungunang koponan ng Mapua Cardinals. Kapag natalo nga ang JRU, makakapasok ang CSB sa semifinals bilang 3rd o 4th seeded. Kapag nanalo naman ang Bombers, hindi pa matatanggal ang JRU at magkakaroon ng deciding match para sa huling Final Four spot. Pinangunahan ni Nat Cosejo ang AYAC sa nagawa nitong 26 na puntos, 10 rebounds at 3 assists at nakakuha ito ng tulong mula kay JP Maguliano na nagtapos ng may 12 puntos at 10 rebounds. Sa panig naman ng CSB, nagtapos si Miggy Corteza ng may 19 na puntos habang nagambag si Mark Sangkonang ng 12 puntos. Nagdagdag naman sina Robbie Nave at Will Gozom ng tig 10 puntos bawat isa. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Leo para sa ating segmentong Balitang Sports. Para naman sa ating mga kachismis, narito na ang ating segmentong Balitang Artista kasama ang nag-iisang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosa na nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na si Mama JT para magatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. O ito na, ang ratsyada ng mga chika. Ito ay ipinagmalaki ni Kapuso star Ruru Madrid. Ang jowa niyang si Bianca Umali na gaganap bilang bagong tagapangalaga ng Brilyante ng Lupa sa fantasy magical series na Sagre Encantadia Chronicles. And matatandaan kamakailan lang ay nagbahagi si Bianca ng pasilip sa taping ng nasabing serye. And sa Instagram post ni Ruru nitong November 21, flinex niya ang video clip ng teaser ng Sangre kung saan natampok si Bianca na kanyang jowa sa ngayon. And saad ni Ruru sa caption ng kanyang post, quote and quote, "I'm so proud of you, my love. Ipagmamalaki kita habang buhay dahil sa husay at dedikasyon mo sa trabaho." And siguradong marami pa ang hahanga sa iyo sa proyekto na ito dahil alam ko kung gaano mo ito pinaghandaan. And dagdag pa ni Ruru, gulatin mo silang lahat, Sangre Terra Agto. And tumugon naman si Bianca sa nasabing post ng kanyang karelasyon. Sinabi niya, quote and quote, "Maraming salamat, mahal ko. I will make you more proud." And iba talaga yung epekto kasi ng pagmamahal ni Bianca kay Ruru. Sa katunayan nga, sa isang panayam inamin ni Ruru na umano siya ni Bianca. O di ba? Parang may talaga sila in love with each other. And samantala mga kachismis is sinawalat ni Asia's King of Talk, Boy Abuda, na inibitahan umano siya na maging judge sa katatapos lang na Miss Universe 2023. Yan yung usap-usapan sa social media at maging sa entertainment world. And sa latest episode ng Fast Talk nitong November 21, ibinahagi ni Boy ang tungkol sa bagay na ito. Kwento ni Boy, quote and quote, lumabas po sa PEP o Philippine Entertainment Portal ang balita last week, I think, na I was invited. I was considered to judge in the recently concluded Miss Universe pageant sa El Salvador. Totoo po yan. O diba? I confirmed that. At umamin nga si Tito Boy na talaga namang siya ang magja-judge o
siya ang magja-judge para sa Miss Universe 2023. And dagdag pa ni Boy o ni Tito Boy, ako ay naimbitahan but I was also disqualified from judging this year's Miss Universe dahil I did an interview with one of the candidates, si Michelle D. Oh, talaga. Na sa kanilang rules ay bawal. May ganun palang rules ang Miss Universe organization. Pero masaya pa rin umano si Boy Abuda kahit hindi nangyari yon dahil worth it naman ang naging panayam niya sa pambato ng Pilipinas. O di ba? Parang okay na din si Tito Boy sa naging kahit hindi siya naimbitahan sa pagiging judge ng Miss Universe ay na parang sumuporta na rin siya in a way ng sa interview ni Michelle. And nangyari ang panayam ilang araw bago ang nasabing competition. Saka anuman ang mangyari, siguradong kay Michelle daw niya ibibigay ang kanyang boto. O, di ba? All out support pa rin si Tito Boy kahit na maging judge pa rin siya sa Miss Universe pageant. And saad pa ni ng King of Talk, quote and quote, I can imagine how difficult it is to judge but we're still very happy. Michelle got to the top 10. And sa huli sinabi ni Boy o hiling ni Tito Boy na sana'y magkaroon ulit siya ng pagkakataon makapanayam si Michelle pagdating niya dito sa Pilipinas. And eto pa mga kachismis, mapapasama ang actress na si Liza Soberano sa season 4 ng Waiting o HWI AITING Waiting, isa yung Korean online show. And sa isang post ng Dive Studio sa Instagram nitong November 21 din, makikita ang art card kung saan tampok ang larawan ni Liza kasama ang iba pang Korean stars. And doon sa caption sa Instagram, quote and quote, your favorite show is back, get ready for the most exciting season of Waiting yet. And kabilang sa mga Korean star na makakasama ni Liza sa nasabing season ng show ay sina Eric Nam, Nancy, Jinjin ng boy group na Astro at Jacob at Kevin ng The Boys with Zayana na isa ring boy group. And wala pang eksaktong petsa kung kailan ilalabas ang Waiting o kaya saad ng Dive Studios, quote and quote, stay tuned for more updates. And kaabang-abang yan ha. And maraming netizens ang natuwa doon sa tagumpay o achievement ni Liza. And matatandang naiulat kamakailan na desidido raw si Liza na pag-aralan ang language at culture ng South Korea upang mapasok ang entertainment industry neto. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Mama JT para sa segmentong Balitang Artista. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site sa Tinang sa studio. Kasama natin si Milo Janela, Susan Aison at Anthony Pimentel. Pinasasalamatan din natin ang ating executive producer na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na si Bea Gaza at segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account o page ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon!
sa'yo'y edukasyong Pilipino, tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino, diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan, ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino, matapat